pagpapatay ni Jesus sa krus. Pagdating nila sa lugar na tinatawag na Bungo, itinako nila sa Jesus sa krus kasama ang dalawang magnanakaw, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Sa gawing ulunan ng krus ni Jesus ay inilagay ng mga sundalong Romano ang inskripsyon na nagsasabing Jesus Nazareno, Hari ng mga Hudyo. Nilapastangan si Jesus ng isa sa mga kriminal na nakabitin doon na nagsabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili at kami." Nagsumamo naman ang isang magnanakaw kay Jesus na nagsabi, "Jesus, alalahanin mo ko pagdating mo sa iyong kaharian." Sumagot siya sa kanya, "Amen, sinasabi ko sa iyo, ngayon ay pagsasama kita sa paraiso." Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid ng kanyang ina, si Maria na asawa ng Cleophas at si Maria taga Magdala. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang minamahal, sinabi niya sa kanyang ina, "Babae, narito ang iyong anak." Pagkatapos ay sinabi niya sa disipulo, "Narito ang iyong ina." Nang magtatanghaling tapat na hanggang sa ikatlo ng hapon, nagdilim sa buong lupain, nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Nang makita ng kapitan ng mga kawal ang nangyari, siya'y nagpuri sa Diyos at sinabi, "Tunay ngang matuwid ang tao ito." Maraming tao ang nagkatipon-tipon doon at nanonood. Nang makita nila ang mga nangyari, umuwi silang dinadalukan ang kanilang dibdib dahil sa lungkot. Ang imaheng ito ay nasa pangalaga ni Monsignor Boy Oriondo at pamilya. San Juan Evangelista. Si San Juan, na kilala rin bilang ang minamahal, ay isa sa 12 apostol